Kumuha po tayo ng update sa lindol sa Surigao del Sur at kalagayan ng Taal Volcano mula kay PHIVOLCS Director Toto Bacolcol. Magandang gabi po, Director. Si Dominic Albelor po ito ng PTV Ulat Bayan Weekend. Yes, magandang gabi din po sa inyo, sir. Director, ano ang dapat nating malaman o asahan sa 6.8 magnitude na lindol tulad na lang nung tumama sa Lingig, Surigao del Sur? Well, we expect na magkakaroon ng mga aftershocks and tayo natin sa ating mga kababayan na kapag may malakas na aftershock, they do the duck over and hold. Ito naman ay palagi natin sinasabi sa ating mga kababayan. And once the shaking stops, then they have to evacuate. Now, kapag may mga nakita silang mga visible cracks sa bahay nila or sa building kung saan sila namamalagi, ay huwag munang pumasok. Kasi kung hindi man ito nasira ng main shock, baka masira ito during a strong aftershock. So they need to consult their city or municipal engineers and seek for their advice. Director, medyo malakas po yung intensity na naramdaman sa ilang lugar na umabot pa nga po sa intensity 5. Kapag ganito po kalakas yung naramdaman na pagyanig, may inaasahan po ba tayo mga pinsala o damages, Director? Wala naman kapag intensity 5, it's considered as strong. And ang damage would start at intensity 6. Usually ito yung mga very old or poorly built houses, magkakaroon ng slight damage. So that would be on intensity 6. But for intensity 5, ang makikita lamang natin dito ay yung mga hanging objects, wood swing, and pwede rin yung small, light, and unstable objects may fall or overturn. Director, sa dagat po ba yung sentro ng nangyaring lindol or may dapat po bang ipag-alala yung mga nakatira malapit sa dagat, Director? Yes, dagat po yung epicenter kanina and wala na po ipangamba. In fact, right after the event, nag-issue po kami ng no tsunami advisory. Director, nakailang aftershocks na po ba at may aasahan pa po ba ang mga susunod na aftershocks? As of now, as of 4 p.m. kanina, nakapagtala po tayo ng 468 aftershocks. And we would expect more aftershocks. We would expect aftershocks in the next few days or few weeks. But habang tumatagal naman, yung number ng aftershocks natin would dwindle. Director, pagdating naman po sa Bulkang Taal, may dapat po bang ipag-alala sa tatlong phreatic eruptions na naitala po, Director? Wala naman tayo. For now, nasa alert level 1 pa rin yung Taal Volcano and it's been on alert level 1 since July 2022. Yung phreatic eruption kahapon or kagabi, mayroon tayong tatlong phreatic eruptions. Umabot lamang ito ng 900 meters and since April 12, may mga phreatic eruptions na tayong naitatala sa Taal Volcano. So ang advice natin sa ating mga kababayan, huwag pong pumasok doon sa Taal Volcano Island. It's permanent danger zone. And para po na maiwasan natin, baka po magkaroon ng sudden phreatic eruption, ito po yung dahilan kung bakit hindi natin pinapayagan yung mga tao na pumunta sa Taal Volcano Island. Alright, maraming salamat po, PHIVOLCS Director Toto Bacolcol. Magandang gabi po, sir. Maraming salamat din po.